Dumako naman po tayo sa lalawigan ng Bohol para sa pinakahuling kaganapan doon. Nag-uulat ang ating kasamang si Waywaya Macalma via phone patch. Aya. Kasi mahigit 5,000 individual ngayon ang nanunuluyan sa Carlos P. Garcia Gym dito sa Tagbilaran, Bohol. Pero ayon kay Marlene Batay na Philippine Red Cross representative, dumagsamang evacuee kagabi dahil nga sa takot ng mga residente na maulit-muli ang malakas sa pagyanig. Anya, ito ang kumakalat na ulat sa probinsya na dahilan na rin sa patuloy nga na nararanasan nilang aftershock sa probinsya. Pero inaasahan ng lokal na pamahalaan na posibleng mabawasan na ang mga evacuee sa mga susunod na oras dahil ang ilan ay bumabalik na rin sa kanilang mga tahanan. Kinuwento sa amin ni Rina May Rabadon ang kanyang karanasan kahapon na kung saan napaluhod at naiyak silang mag-iina habang lumilindol. Kaya naman habang umiiyak ay nagdadasal sila para sa kanilang kaligtasan. Ito rin ang naranasan ni Mary J. Dacol na 7 buwang buntis. Ngayon lang nila daw naranasan ng ganitong kalakas na lindol. Pero dahil maayos ang kanilang bahay at kumuha na lang sila mag-ina ng relief goods dito nga sa Carlos Garcia Evacuation Center dito sa Bohol. Dahil kasi may mga ilang establishmento na sarado pa rin at ito ang dahilan kung bakit hindi sila makabili ng pagkain. At kaya naman laking tuwa niya ng makatanggap ng relief food at mismong si Presidente Aquino pa ang namahagi nito kanina umaga. Anya, masaya siya at napupuna na maaga ng Administrasyong Aquino ang kanilang pangangailangan matapos nga ang trahedya. Bukod doon ay may ilang telephone companies ang nagbigay ng libreng tawag sa kanilang mga kamag-anak upang makatulong nga sa ating mga kababayan. Ayon naman kay Bohol Governor Edgar Chato, sa ayudang ibinigay ng national government, inaasahan nila na unti-unti nang manunumbalik sa normal ang buong probinsya. Aminado si Chato na malaki ang nawala sa kanilang ekonomiya dahil ang buwan ng Oktubre ang simula ng pagdagsa ng mga turista sa kanilang probinsya. Kaya naman, inaasahan nila na makakabangon ulit ang turismo sa kanilang probinsya sa lalong madaling panahon. Lalo na't nabanggit ng Pangulo na gagawin nila ang lahat upang maayos ang mga simbahan na nasira ng lindol na ito na rin ang tourist spot or tourist destination nga sa probinsya. Ayon naman kay Lieutenant General Roy de Maturda, ang commander ng Central Command, walang major structures ang gumuho sa Cebu. Kaya naman nakatuon ang AFP Central Command ngayon sa Bohol na higit na sinalanta. Ang munisipalidad ng pinaka-apektado o hardest hit na lugar dito sa Bohol na kung saan umaabot sa 35 ang nasawi. Karamihan sa mga ito ay natawanan. Sa lugar na ito ang naitala ng maraming tulay na nasira yung ang pagbuo ng Congress na Taulio Castillo Memorial Hospital. Sa probinsya ng Bohol ay nakapagtala ng 10 landslide, 9 na kalsadang hindi madaanan, 11 tulay ang nasira, 21 simbahan, ang ilan ay totally at partially damaged. 6 na municipal hall at 4 na eskwelahan naman ang nasira ng 7.2 magnitude na lindol. Habang sa Carmen Montesuerte naman ang naitala kung saan may sinkhole na naiulat ang pulisya ukol rito. Dahil dito nga kasi naitala sa Carmen Bohol ang epicenter ng lindol kahapon ng umaga. Sa ngayon ay hanggang Biyernes idiniklarang ng lokal na pamahalaan na walang pasok sa mga eskwelahan dahil kailangan pang i-assess ng mga engineers ang mga gusali kung may mga pangampangang posibleng gumuho ang mga ito dahil pa rin sa nararanasan nating kasi bago tayo meron akong naranasan ng mga aftershocks. At just to give you lang a situationer dito, yung ibang lugar dito sa Bohol, sa Tagbilaran, medyo nanunumbalik na rin. Meron na rin tayong mga palengke na nagsibukas, sa mga establishment na nagbukas. Ngayon lang hapon ito dahil nga medyo umokay nga yung sitwasyon. Kumpara ito kahapon. Meron din tayo nakita mga gusali na mga ikalawang palapag lang na may mga gumuhong mga gusali. Tapos may iba lang nakita tayo mga salamin na sira ng dahil nga sa lindol. At Kathy, yan ang pinakalatest mula rito. Yes, Kathy? Ilang katanungan lang kasi naipaulat na ang ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga medyo nasira o nagkaroon ng structural defects ang kanilang mga tahanan, ay ayaw daw bumalik sa kanilang mga bahay at natutulog sa labas, no, sa mga parke, sa mga open spaces sa labas ng munisipyo. Ganyan pa rin ba ang sitwasyon ngayon, lalo na't nagdidilim na naman?
Tama ka dyan, Kathy. Pero ayon nga dun sa Red Cross na nakausap natin na actually meron din talagang lumalapit na mga residente sa kanila nga na yun ang pangamba nila kahapon. Pero ngayon na binanggit nga ni Director Renato Solidum nga na itong mga aftershocks hindi na to magkakaroon ng malakas na pagyanig kasi ito yung kahapon na kumalat sa kanila na posibleng bumalik ulit or magkaroon ulit ng 7.2 ng mga aftershocks. Pero inaasahan nga nila na manunumbalik o babalik na ang mga residente sa kanilang tahanan. Pero may ilan talaga na ayaw pa rin bumalik sa kanilang bahay gawa nga mataas yung kanilang bahay or isang parang condominium or ang apartment style kasi ang kanilang mga building at aminado sila na may kalumaan. Kaya yung ilan talaga, pinabuti na lang sa mga evacuation centers na muna manuluyan. Pero yung ilan, nakabalik na kaninang hapon actually, Cassie. Maraming salamat, Waywaya Makalma, nag-uulat mula sa Bohol.